Annyeonghaseyo. You know, parang si Lee Min Ho lang. Sa araw na ito guys, gagawa tayo ng kimchi. Di ba yun yung pakatapos ng 14? Kimchi? So ayan guys ang ating mga sangkap na kakailanganin. So tara guys, umpisahan na natin. Una, hahatiin lang natin yung napa cabbage sa dalawa. Or yung tinatawag nilang Chinese cabbage. Susunod, huhugasan lang natin ng maayos ang ating Chinese cabbage. So ayan guys, hinuhugasan ng asawa ko yung cabbage. Sobrang nagpapasalamat pala kaming mag-asawa sa mga nagtitiwala sa amin, sa mga sumusuporta. Maraming salamat po. Ang susunod guys, ito yung tinatawag nilang salting. Lalagyan lang natin ng asin ng bawat dahon ng cabbage natin. So magsisimula lang tayo doon sa pinakababa. Ayan. Lalagyan lang natin siya ng paisa-isa. May magtatanong sa inyo dyan, bakit nilalagyan po ng asin ng cabbage? Ewan ko, trip ko lang. Papalabasin kasi ng asin ang tubig sa ating mga dahon na nakakatulong sa pag-preserve nito at para madaling ma-absorb ng mga dahon ng ating pampalasang ilalagay sa kanya. So ituloy lang natin yung paglalagay ng asin sa ating napa cabbage. So ayun na guys, tapos na tayo maglagay ng asin sa ating cabbage. Hahayaan lang natin siya dyan at least 1.5 hour or 2 hours. 2,000 years later. So ayan na siya guys, napakalambot niya na. Naalis na kasi yung tubig sa bawat dahon. So ang susunod natin guys, huhugasan lang natin yung ating cabbage para hindi maging masyadong maalat ang ating kimchi. Susunod, gagawa tayo ng porridge ng kimchi. Ayan guys, magpapakulo lang ako ng tubig at lalagyan ko ng glutinous rice powder. Halu-haluin lang natin hanggang sa ma-dissolve ang ating glutinous rice powder. Lalagyan din pala natin siya ng asukal. Halu-haluin lang ulit. Mahinang apoy lang ang gagamitin natin dyan guys. Lapit na. Parang ano lang kita nyo? Parang ano lang guys Parang pasta lang. Kapag malapot na yung ating porridge, isi-set aside na natin siya. Susunod, gagawa tayo ng kimchi puree. Maghihiwa lang tayo ng white onion. Isang buong white onion guys ang gagamitin natin dyan. Gagamit din tayo dyan ng bawang. Sa sobrang sipag ko dyan guys maghiwa, nakalimutan kong ilalagay ko pala yan sa food processor. Maghihiwa din tayo ng isang buong mansanas. At ang huling sangkap ay ang luya. So ayan guys, gagamit tayo ng kutsara para balatan ang luya natin. Ilalagay na natin guys lahat ng mga sangkap sa ating food processor. At i-blend lang natin ang lahat ng mga sangkap. So ayun na guys ang ating puree ng kimchi. Ang susunod natin gagawin ay ang paghalo-halo ng ating mga mixture. Sa malaking mixing bowl, ilalagay lang natin yung porridge na ginawa natin kanina. Isusunod na din natin yung puree na binlend natin dun sa food processor. Pagkatapos, lalagyan din natin siya ng chili powder. Ito yung magpapaanghang sa ating kimchi. Ihalo-halo lang natin ng mabuti. Ayan guys, gagamit lang tayo ng tansya meter sa paglagay ng chili powder. Pero kung gusto nyong malaman yung tamang sukat ng mga to, i-follow nyo ako guys sa aking FB page. Ayan guys yung ating FB page, i-message nyo lang ako dyan. Ayan guys, naglagay din pala tayo ng patis. Susunod, ilalagay na natin yung carrots at radish natin. Disclaimer lang guys, hindi authentic itong gagawin nating kimchi. Pero malapit na siya sa pagiging authentic. Ayan guys, halu-haluin lang natin. At ang huling sangkap na ilalagay natin ay ang spring onion. Halu-haluin lang natin ng maayos. So ayan guys, ilalagay na natin yung ating mixture sa ating napa cabbage. Magsisimula pa rin tayo sa pinakalikod.
Ayan guys. Lalagyan lang natin lahat ng dahon. Siguraduhin nyo guys na malalagyan nyo lahat ng dahon para maging maganda yung fermentation ng ating kimchi. So tapos na nating lagyan ng mixture ang lahat ng mga dahon. Ilalagay na natin siya guys sa container. Paalala pala guys, huwag nyo muna siyang ilalagay sa ref. I-ferment nyo muna siya sa labas at least 1 day bago nyo siya ilagay sa ref. Isa din yan sa sekreto para mas maging masarap ang kimchi. So ito na guys ang ating kimchi. Sana nagustuhan nyo yung ginawa natin ngayon. Maraming salamat po. To God be the glory.